Another day, another motovlog mga ka-wonder. Maya nandito naman tayo sa isang misteryo serye nito sa Wonderville Motovlog. Kaya pahintin natin ang kwento mula sa ating letter sender na nagmula sa Bicol. Sa liblib na baryo sa Bicol, hindi basta-basta ang mga puno ng dapdap. Hindi mo sila mapuputol. Hindi mo sila malalapitan ka basta. At higit sa lahat, hindi mo sila tinititigan kapag hating gabi. Pero isang gabi, nagkamali ako. Hindi ko lang siya tinatigan. Kinausap ko pa. Ako si Rio. At kung sa tingin mo matapang ka, subukan mong tapusin ang kwento kong ito. At huwag kang lilingon. Baka kasi pag sumilip ka sa likod mo, habang pinakikinggan mo ito, may nilalang na hindi inaakala. 2013, voluntary work sa isang maliit na baryo sa Camarines Sur ang pinasok ko. Ang lugar ay wala sa Google Map. Walang kuryente, walang signal, at kung gabi, tanging ilaw lang ng buwan at gasera ang aasahan mo. Sa gitna ng baryo, may isang puno na tinatawag nilang dapdap ni Ina. Isang matandang punong nandatdap na may bungang parang pula ang mga mata. Lahat ng bagay, lahat ng tahanan ay nakaikot sa kanya. Parang siya ang pinakasentro. Sabi ng matatanda, yan nakatira ang bantay. Pero, di ko alam kung anong ibig sabihin nun. Akala ko, folklore lang. Alas 12 ng gabi, wala pa akong tulog. May inintay akong tawag mula sa Maynila. Naglalakad ako palabas ng eskwelahan para makasagap ng signal. Napatili ako sa tapat ng puno. May malamig na hangin. Wala namang malakas na ihip, pero nakakatug ako. Biglang may narinig ako mahinang kampana. Hindi simbahan. Parang kampanang bakal sa loob ng bunganga ng lupa. At doon ko siya nakita. Isang babaeng nakaputi. Nakatayo sa paanan ng puno. Basa ang buhok, nakalugay, nakatalikod. Nakatingin sa ugat ng dapdap. Parang sinasamba niya. Miss, okay ka lang? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Miss, tumalikod siya. Wala siyang muka. Puti, walang mata, walang bibig, walang ilong. Parang basang papel ang ulo. Tumakbo ako, pero parang may humawak sa likod ng damit ko. Hindi malakas pero malamig, parang yelo. Nakalabas ako ng bakuran. Humihingal. Ikalawang gabi ko na doon. Hindi pa rin ako makatulog. Inisip ko, baka pagod lang ako o guni-guni ko lang. Pero alas 2 na madaling araw, may narinig akong tumutugtog ng alingaw-ngaw mula sa puno. Umangon ako, sumilip sa bintana, at nandun uli siya. Pero ngayon nakaupo na siya sa tanga. Nakasabit ang ulo niya sa gilid, parang manika. Tapos nakita ko ang isang matandang babae sa paanan ng puno. Si Kalino, ang caretaker. Nagsusunog siya ng dahon habang umiiyak. Kinakausap ba niya? Hindi ko alam. Kinabukasan, kinausap ko si Kalino. Nakita po ka kagabi. Anong ginagawa ninyo sa tapdap? Umiling siya. Hindi ako yon. Hindi na ako lumalapit diyan simula nang matay ang anak ko. Nanginig ang balat ko. Ang alamat ng dapdap ni Ina.
Sa hapon, dinala ako ni Aling Pina sa bahay niya. Doon niya ikinuwento ang buong kwento. Noong panahon ng mga Hapon, may babae, si Ina de la Peña. Dalagang magtuturo. Hinahasa siya ng mga sundalo sa pananapong taptap. Hindi siya nagsumbong. At sa mismong puno na yan, nagpakamatay siya. Pero bago siya magpakamatay, sinabi niya, babalik ako. Bawat taong titingin sa akin, dadalhin ko sa ilalim ng ugat para maranasan niya ang nararamdaman. Simula noon, sa isa raw nawawala ang mga tao kada buwan. Ginagawan siya ng ritual ng mga matatanda noon. Bawat 10 taon, kailangan ng kapalit, isang buhay, isang alay, na kusang lalapit. Napakanotno ako. Ito po, pinipili niya. Yung mga matitigas ang ulo. Yung mga nagtatanong. Yung mga katulad mo. Ikatlong gabi. Alas 12 ng gabi. Hindi ako makagalaw. May mabigat na nakaupo sa dibdib ko. Binuksan ko ang mata ko. May anino sa kisame. Dumudugo. Isang masaan sahig. Narinig ko ang sigaw mula sa labas. Tabi! Tabi! Boses ni Kalino. Paglabas ko sa bahay, nakapalibot ang lahat ng mga taga-bari sa puno. May hawak silang sulok. Palibot sila habang si Kalino ay umiiyaw at umiiyak. Sa gitna, nakita ko ang sarili ko. Oo, ako mismo. Nakatayo sa ilalim ng dapdap, hawak ang kandila at tumingiti. Hindi ka na makakatakas, pulong ng isang bata. Tumakbo ko papalayo. Pero walang dulo ang daan. Paulit-ulit kong binabalikan ang puno hanggang sa may humawak sa likod. May init, mabigat. Isa ka na sa amin, sabi niya. Nagising ako sa loob ng aking silid sa eskwelahan. Pawis na pawis. Basang-basa ang kumot pero wala ako sa bahay doon. Nasa Maynila na raw ako. Sabi ng nanay ko, nila daw ako ng mga kasamahan ko ng NGO. Dahil nawala raw ako ng 2 araw. Pero, walang barang ganun sa mapa. Walang dapdap. Walang Kalino. Walang Aling Pina. At mas malala, lahat ng litrato sa phone ko, puro puno. Pare-pareho. Puno ng dapdap. Hanggang ngayon, nagsasapit ng alas 2, nagtataka ako sa panaginip ko. Napupunta daw ako sa isang panaginip na may mga puno ng dapdap. Wala akong magawa. Tumatawag. Tawag niya ako eh. Kumakanta pa siya minsan. Minsan lalabay. Parang panaghoy. At sa salamin, minsan nakikita ko ang sarili ko. Pero wala akong mukha. Kaya kung sakali mapadpad ka sa isang lugar na hindi mo kilala, may nakita kang puno ng dapdap. Huwag kang lalapit. Huwag kang titingin. At higit sa lahat, huwag mo sasabihin ng pangalan niya. Dahil sa oras na gawin mo yun, pinili ka na. Kung may mga ganito kayong kwento, ipadala lamang sulat sa page namin, Wonder Wheel Motovlogs. At bibigyan namin ng buhay ang inyong karanasan. Bilang paalala, laging tatandaan, sa mundong ito, hindi lamang tayo nabubuhay. May mga nilalang na hindi natin nakikita. Kaya ugaliin maging mapagmastyag. Alasan ng pakiramdam. Alasan ng pandinig. Dahil ang buhay ay nababalot ng kababalaghan. Salamat.